Gusto ko po sana itanong, pag po ba binayaran ko ang Pag-ibig loan ko ng buo ngayong November? Kailan po yun mag-a-appear sa payslip? Kapag binayaran natin yung isang loan, Pag-ibig man yan o sa GSIS o kaya ay sa mga private lending institutions, ay pinakauna talagang dapat natin gawin dyan ay magpapirma tayo nito pong tinatawag na deletion of deduction, no? Notice of deletion of deduction, kung saan doon po nakasaad yung mga informasyon tungkol sa isa pong deduction sa payslip, no, na siya pong tatanggalin, no, na siya pong for deletion. Of course, magiging attachment po niyan yung resibo po ng atin pong full payment, no, doon sa bangko. So, ang atin pong concern dito mga master ay kung hindi po tayo nag-provide ng ganun pong form, ng ganoon pong notice doon po sa ating PSU. Kasi hindi po nila malalaman na fully paid na yung isang loan, no, particular po sa bangko, no, kapag hindi po sila nakatanggap ng ganoon pong notice of deletion, no, o kaya ay wala pong impormasyon sa kanila na fully paid na isang loan account, no? Kasi yung magiging basis lamang talaga nila primarily sa pagtanggal ng isang deduction ay kung umabot na yung termination date. So kung hindi pa po dumating yung termination date kasi binayaran mo in full in advance, so ang mangyayari niyan, one way to inform them is through that notice of deletion of deduction, no? Lalagdaan yan ng lender, no, Pag-ibig man o kaya ng GSIS o ng bangko, tapos submit natin sa PSU. Nang sa ganun, they will be informed na itong deduction na ito, na particular deduction, is for deletion na. So kapag na-provide mo yan by November, after sa full payment, expected natin yan by December, no, ay talagang mag-a-appear na sa payslip yung pagtanggal doon sa deduction na yon, and tataas na yung net take home pay, no. Minsan ay magdi-differ din po yan sa inyo pong PSU. Kung kayo po ay under pa doon sa region, may tendency po na hindi kaagad, no, mag-reflect. Pero kung submitted naman po yan before the deadline, which I think ay posibleng nasa 5th day of the month, so depende po yun sa sa inyo pong PSU. Kapag nangyari po na submitted before the deadline, ay pwede po nila yung consider doon po sa month ng na sahod, no. So the earliest time possible after the full payment ay dapat nakapag-submit na po tayo ng notice na yon, para for sure the following month ay ma-actionan po nila and matanggal na sa sahod yung deduction na intended for a loan na fully paid na. At doon ay mai-enjoy po natin yung mas mataas na net take home pay, no. So huwag kalimutan, yun pong notice of deletion of deduction, isa po yun sa mga forms na ginagamit ng atin pong PSU, no, na siya pong magiging basihan nila para ang isa pong deduction sa sahod ay for deletion na. At ito ay pinapayagan ni lender dahil sila po ay pumirma sa notice na yon, no. So huwag kalimutan yon, no. At dapat po ni-provide yon para magkaroon ng kaalaman si PSU na tatanggalin nila yung particular na deduction.